Sa mga nakakagulat na balita ngayon, tila may mga malalaking pangyayari sa loob ng administrasyon ng Pangulong Marcos. Isang taga-suporta ng administrasyon na kilala sa kanyang matibay na pagsuporta sa Pangulo ay bumaliktad at tumalikod na sa administrasyon. Ipinahayag niya ang kanyang mga pagdududa at mga isyu sa kasalukuyang pamamalakad ng gobyerno. Samantala may mga lumabas na kontrobersiya tungkol sa kasalukuyang unang ginang na si Liza Marcos. Ayon sa mga ulat, may mga bagong detalye tungkol sa kanyang kalagayan na ibinunyag kamakailan. At sa kakaibang balita, umano'y pinalayas na raw si Vice Presidente Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ito ay nagdulot ng malalim na pag-uusap sa mga politika at iniiwan ng marami ang katanungan sa kanyang susunod na hakbang. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa patuloy na pagbabago sa politikal na kalagayan ng bansa. Ang pagsasalita ng mga taga-suporta ng administrasyon na tila nagsisisi ay nagpapakita ng mga kritikal na suliranin na dapat matugunan ng pamahalaan. Bukod dito, ang mga personal na issue na sumasalalay sa mga kalusugan ng mga pampublikong personalidad tulad ng unang ginang at ang kanyang kalagayan ay nagbibigay ng interes sa publiko tungkol sa transparensya ng pamahalaan. Gayon din ang pag-alis umano ni Vice Presidente Inday Sara Duterte sa posisyon bilang kalihim ng DepEd ay nagdudulot ng mga hamon sa administrasyon at sa politikal na kapaligiran sa pangkalahatan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ninyo? I don't know what they look like, kaya lakas na loob ko. Pagkatapos, gusto ninyo hindi ako magagalit? Gusto ninyo wala akong trabaho? Ganun ba? You want me to stop speaking all the more ngayon? Tahimik na ako dati, hindi nyo talaga. You couldn't leave me alone, could you? Tapos ngayon, you know yung mga recordings na lumalabas, I didn't know anything about that. Pressy, thank you very much. Yung mga nilabas ni Marlica, merong isa that I had heard about but never actually heard. And then now it's recording after recording after recording, and to find out na trinabaho niya ako at trinabaho niya ako lingid sa kaalaman ng Pangulo, ano sa tingin ninyo ang dapat kong maramdaman? Matuwa ako? What kind of nuts are you? Sabi ni Grim Reaper, pag sinabihan kayo pro-China, tanungin nyo, ang current admin ba ito ay pro-Filipino? Correct. Wala pa yan ha. Wala pa yan dun sa mga pinaramdam sa akin ng harap-harapan. Wala pa yan, hindi pa ako nagkikwento sa mga ganyan. And these things were going to be kept secret forever. I would not have spoken about it. I would not have kasi naaawa ako kay Pangulo. He has to be in charge of the whole country. Ano ba naman yung konting susungalan ako maya't maya. O eto, chika kwento, tunay na kwento ito. May classifications ng cabinet secretary. Meron parang tinatawag na household. Hindi siya household staff, cabinet. Yung press secretary, PMS, tsaka ES. Kung may CABSEC kasama doon. Ito yung close to the president because the press secretary is to speak for the president or has to inform the media about the president's activities, etc. Household yan. The rest, they have their own departments. Ang household, ang seating arrangement niyan sa cabinet, malapit sa presidente kasi inuutusan kami. Okay. Iba pa yung mga pages, iba pa yan.
President, Attorney Vic, Ma'am Naida, PMS. Nasa ng Trixie, andun sa Siberia, sa pinakadulo ng long table. Nung una, hindi ganon. Una, malapit ako. Tapos, nung nakaupo na ako, chikahan, ganyan. Kasi marami akong kaibigan sa cabinet. Chikahan, biglang may bumulong sa akin, ma'am, pinapalipat po kayo. Hindi ko tinanong kung sino. Pero, si Ma'am Naida yung nagputos. Move. 2 beses ako pinamove hanggang nandun ako sa Siberia, pinakadulo. Yung wala ka ng katabi. Tapos, yung kulang na lang makipag-kissing scene ka dun sa screen na pinoproject yung mga PowerPoint. Luminous TCA po sa TikTok. So, tapos, yung iba, sinashuffle. So, there's one cabinet meeting. Ito na naman ako, katabi ko si Sec po, kasi teacher ko yan. Tuntua siya, chikan kami, bubulungan kami. Hindi pa nag-uumpisa cabinet meeting, chika. Mamaya may bumulong na naman. Ay ma'am, hindi po yan ang upuan mo, nagkamali po kami. Balik na naman ako dun sa Siberia. Sabi ko, gusto niyo ba sa likod na lang ako umupo? Dun sa staff. Yung mga nag-handle ng audio, yung mga ganun. Pwede naman ako dun sa likod. Ay, hindi ma'am. Dito lang po kayo. Yung Siberia po, yun yung mga huli sa pagkain. Buti ang babait ng mga tao sa Malacanang sa totoo lang. Pero hindi po lingid sa kaalaman ko kung sino yung responsible for that. Thank you kay Ma'am Telms at saka kay Hello. So nakakatawa lang na gano'n. Nagreklamo ba ako? Narinig niyo ba itong kwento na to before? Wala ka maririnig sa akin. Kahit nung hindi na ako nagbigay ng press briefing sa pag-alis ko. Kasi kilala ko yung media. Magtatanong sila ng mga questions na posibleng mapahiya ang first family at saka ang ating Pangulo. Hindi ko ginawa yon, hindi ako nag-release ng statement. Pinabayaan ko na mag-announce ang executive secretary. Thank you kay Ma'am Lian at saka kay G. Diba? Imagine nyo lang kung ano pang ginawa nila kay Attorney Vic. Hindi ko alam kasi hindi naman kami close. Ang tingin ko nga kay Attorney Vic, ka-level niya si boss, si presidente, ang tingin ko sa kanya, boss ko din. Pag sinabi niya, kunwari, Trix, ito yung mga, tatawag ako sa kanya, ES, may press briefing ako mamaya. Ito yung mga pag-uusapan ko, meron ba kayong gustong dagdag? O hindi ko ba dapat i-release ito ngayon? Ganyan. Sasabihin niya, dun sa iba, ay teka, tatanong natin si presidente. Tama yun, tatanong kami sa presidente. Tumambay ba ako sa Malacanang ever? Dapat household niya, dapat sa Malacanang ako. Hindi. Hindi po ako yung sumusunod-sunod sa presidente na dapat trabaho ko. Paano ko ginagawa yung makapag-briefing nang hindi ko nakakausap ang Pangulo? Lahat ng speeches niya binabasa ko. Pinapatranscribe ko immediately and 2 a.m. ako gumigising para basahin ko lahat ng material. Hi kay Jojo, thank you very much for the rose. Tsaka kay Alpha. Yan ang araw ko. 2 a.m. basa ng mga speeches. By 4 a.m. basa ng mga news. By 6 a.m. papunta na sa opisina. Kailangan nandun ako by 7 or before 7 kasi nakakahiya sa mga rank and file na mas maaga pa sa sekretarya dumating. Hindi ko gusto yung ginagawa ng cabinet secretary dun sa past administration na kung makabangon ay tanghali na. It was the only way. I cannot read the president's mind. So I had to read everything that he said. I had to watch all the videos tinitignan ko yung body language. And I had to protect the president. Thank you kay Alf, kay Jojo, kay Yvette. Who protects the president now? Sa kagustuhan ng ibang mga tao na makaupo dun sa mga lugar-lugar dyan sa loob ng Malacanang, nakalimutan nila, sinong nagpoprotekta sa first family ngayon? Sinong nagpoprotekta sa presidente? Trabaho ko yan dati.
Who's doing that now? I don't like seeing the president hurt. Di ko gusto yon. Pero I would rather hurt him than let the country suffer. Ano ba? Presidente ka lang, taong bayan yung nagugutom. Hindi ka magugutom habang presidente ka, sir. So, in a day or two, mawawala na rin tong inis at galit ko. All things pass. I don't mind. Nakapagserbisyo ako sa taong bayan. I don't mind. Pero Diyos ko, yung added pahirap, thank you kay Jackie at kay Marilu, yung mga dagdag pahirap, hindi ko naman trabaho, pero hindi ako nagreklamo. At wala kang maririnig na nagparinig ako sa media or anything like that ng mga kahirapan namin dun sa loob. Sorry naman. Sabi ni Grim Reaper pag sinabi, na ano na pala yan. Sabi ni Carlos Miguel, ma'am, magarbo daw mga pagkain sa Malacanang. Pachika naman kasi kay Duterte napakasimple lang daw. Hindi po kasi ako guest dun sa ibang mga ano eh. Hindi po ako guest dun sa mga parties and all that. Hindi po ako invited sa mga yon. Meron isa birthday ni Presidente, then the First Lady talked about that. And she did come to the cabinet meeting to tell us about it. Yung invitation ko dumating just an hour or two before. Muntik ko na talaga sabihin, hindi na ako pupunta. Pero sabi ni ES, pumunta ka. Okay, di pumunta ako. Ngayon, I saw the president a lot less when I was secretary. But it's not the president's fault. Please don't think that. He didn't know. Hindi niya talaga alam. I am more concerned about yung mga issues na napapabayaan ng ating Pangulo. Halimbawa, pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation, trabaho, healthcare. Nasa na itong mga to, Mr. President. We want you to succeed. You're our president. Kahit hindi kami maligaya dun sa ginagawa ninyo, you're still our president. Huwag niyo naman kaming pabayaan. Hindi ako nagko-complain kasi I could take it. Ganyan talagang politika. Hindi parating mababait ang makakaharap mo. There really will be some a-holes there. And you have to be able to roll with it. I never did find out bakit ayaw eh. But my point is, I served the best that I could until I could no longer. Basta wag lang masabi na I didn't give it my best or give it my all. Yun na po yun. Ano lang ako, nakakainis lang, di ba? To find out na sino ba naman ako para trabahuhin ng ganyan? Na maglalabas ng kung ano-anong kasinungalingan sa media at kung ano-anong whatever sa media. Marami pa akong kwento about the things that were done to me. Some of them may respeto pa ako kaya hindi ko nilalabas eh. Pero utang na loob, tigilan nila ako. Tipong nakaalis ka na, ayaw ka pa rin tantanan. Thank you kay Marie Flor, kay Ma'am Marilu, kay Jean Park for following, kay Jackie Domingo for the rose, kay Carlo, thank you very much, at saka kay Kaka. Tama ba yung pagkaano? Yun. Sabi ni Ian, blind item pa lang daw ni na Attorney Nick, alam na nila kung sino. Bring it on.
Bring it! Ano pong magagawa ninyo sa akin? Wala na ako dyan. They wanted to really punish me. They should have kept me there, di ba? Sabi ni Myra, ang sabi ni TP, kumampi ka daw kay ES. Ayan nga yung problema. I'm sure in the next few days, malalaman ng unang ginang natin exactly what was fake news there and what wasn't. Thank you kay Arnel. Thank you kay Maria Shelo. Thank you kay Not Well But Fine. And ayun. Thank you kay Kaka Juseo. Ako lang yan ha. Siguro ako yung Siberia nga ako yung lamok lang talaga ako sa kanila. Ano pa kaya si Inday? Thank you kay Dan. Na mas malaking, mas mahaba yata yung inis sa kanya kaysa sa akin. In a few days, lilipas din to. Tinitrigger lang ako ng mga trolls. Yan yung dapat maintindihan nila. By sending trolls to me, lumalabas lang itong mga to. Yung mga ginagawa ninyo, lahat ng mga ng mga sugat ninyo dyan sa administrasyon, self-inflicted yan eh. Di kayo marunong ng wika ng diplomasya. Aralin nyo nga yung ginagawa ni First Lady Imelda noon, grasyosa, pinapaalis ka na, grasyosa pa rin. Meron pang pabaon sa'yo. Sige, it will be really a good favor for me if ganito. Ay nako, daming kwento sa akin. Thank you kay Jackie, kay Don Tiburcio, kay Wing, kay Arnel uli. Ay nako, grabe. You guys are so generous ha. Thank you very much. Sobra. Thank you kay Jackie Domingo. Ayun. So, ayan, nilabas na ni Sas. Hindi lang po yun yung fake na sinabi niya kay FL. At hindi lang po yun but my point is, hindi rin ako nagsasalita ng masama kay TP. Para sa akin, when I left, okay na. Left all of that behind. Abay, habulin pa ako sa trabaho ko. Tama yun? Ha? Ang dami-daming pwedeng gawin. Alam nyo ba, nung nasa karambola ko, buwan-buwan may tumatawag at sinasabing, bakit kaibigan mo si Aimee? O bakit kaibigan mo si Maharlika? Pati pagkakaibigan ko. Kailan, di ba? Ako lang ba yung parang feeling ko, ang laki naman ma'am ng kulungan ko. Sabi ni Ma'am Nancy, good evening. Ako din, gigil na gigil ako sa gobyerno ito. Iniiwasan ko mag-comment. God bless. Sabi ni Ma'am Jean, Sas asked me to extend her regards noon nandun tayo sa Tagum but was not able to kasi nasa loob ako nang dumating ka sa office ni Gov. Ay, ganun ba? Well, doon sa stage, nandun ako sa side ni Mayor Digong. Doon sa kabila. Kailan po yun, ma'am? Nakapag-usap na po kami ni Sas. But thank you very much for at least making the effort. Sa akin, hindi ko, I don't bash TP. Hindi ko, kumbaga may pinagsamahan kami. And mahaba po yun. We were friends. Thank you to the etc. store tsaka kay Lai. Kay Jello rin, thank you very much. Alang-alang dun sa pinagsamahan namin, wala ka maririnig na sa akin about it. Even Sas was willing to let bygones. Kaya lang parang nagkaroon talaga sila ng away. Ako, talikod. 1.5 years akong hindi nagsalita about the president. Inaway na ako ng ilang mga nandito sa followers. Lalo na, asan ba dito si Ma'am Annie? Si Ma'am Annie na taga Hong Kong. Galit na siya sa akin. Bakit di ka nagsasalita?
Alam namin, pinahirapan ka doon. Ay, yaan mo na. But it just really, parang, ano ba kayo? Ito ba talaga ang communication strategy ninyo? You leave yourselves wide open, nagulpin kayo. At hindi kailangan ng trolls. You're doing this all to yourselves. Achievement is your best PR. Ano ba? Thank you, kay Renz. Ito pa, grabe mag-monitor ng mga social media ng mga kawani ng gobyerno. Ay, kahit ano yung rangko mo, maging cabinet secretary ka o hampas lupang kahit ano dyan. Lahat yan, minomonitor nila as much as possible yung mga social media. Baka meron dyan, o bakit pumunta ng Davao? O bakit ito? May like sa mga Duterte. Ang laki ng kulungan natin. Ano mo yung masakit dyan? Maraming pwedeng tumulong na magagaling. Pero may mga ano sila hindi nila kaya. In the end, talagang this is going to go down as a really bad administration. Si Ruel, what is your end game for this? Do I have to have an end game? I am here because I am giving out information. I'm explaining things. Do I have to have an end game? That is, I am exercising my free speech. Why do I have to have an end game? Or nagfi-fishing ka. Nagfi-fishing ka for a statement that would be inciting to sedition. Yan ba po yung gusto ninyo? Come on. May isang nag-comment sa akin, bakit ko daw inaaway yung mga nagko-comment? Awayin ko sarili ko? Hindi ako kakalma. Huwag niyo akong pakakalmahin. Because I am calm. I'm just angry. So, I don't panic. I'm not the type. Hindi ako nagwawala. Kahit tanungin niyo sa mga kliyente ko, they're out of jail precisely because hindi ako nagwawala. At wag niyo akong sasabihan kumalma. Because I do my best thinking when I'm angry. Patatahimikin niyo yung anger ko. I think that we also, all of us, I need you all to be careful. I need you all to be very careful. One of these days, itong mga bright boys and girls sa administrasyon, magbabantay ng social media at maghahanap ng kakasuhan ng mga inciting to sedition. Kaya yung mga ganong klaseng komento, anong gagawin mo? Anong kailangan gawin? Ano yung end game? Ano yung ano? Talaga? Talaga? Yeah, some of these things, they're not talked about in public. Assuming that there's anything. So bakit natin gagawin yun? Why? Why would you want it discussed openly like this? Kalimutan ko na sino yung presidente. So, nung panahon ng kampanya, noong May 22, 2022 election, isa si Mr. Tiglao na talagang sumusuporta sa candidacy ni candidate BBM. Kaya lang, nung nanalo na siya, itong si BBM, tapos nagbago na ang takbo ng pamamahala sa gobyerno. So, Tiglao, who once a supporter ni BBM ngayon, critic na siya. So, ito, isang critic niya sa administrasyon ni BBM. Okay. Ang article nagsimula doon sa yung analysis ni Mr. Tiglao doon sa interview ni First Lady Lisa, ni Katunying. Okay. So, according to Mr. Tiglao, yung interview na yon is part of an expensive public relations project. Mahal ang bayan. Na ang objective ng interview na yon is to portray the First Lady Lisa na isang wife na passionately protecting
the President's dignity at saka i-project ang no-nonsense, down-to-earth, apolitical image ni First Lady. Okay, so dalawa, dignity ni PBBM, pakita ni First Lady na overprotective siya sa presidente, plus yung kanya sa First Lady, down to earth lang. Simple lang na walang kinalaman sa politika. But ang analysis ni Mr. Tiglaw is it has gone wrong. It has backfired. Palpak. So ano ang masasabi niyo? Agree ba kayo na pumalpak yung interview na yun? To me, I agree. Palpak na palpak. Yung gusto nilang abutin na objective, lalong napasama ang imahe ng presidente at imahe ng First Lady. Okay, so bakit tinawag ni Mr. Tiglaw na mas powerful pa itong si First Lady Lisa kaysa kay First Lady Imelda noon? Okay, so ito ang punto.
Salamat.